unang-una, you have to be honest to your customers. Ang mahalaga sa pagmanukan, yung how you practice, how you raise them. Ikaw ang unang-unang nakatapak dito, not as a vlogger. Alam ko yung passion mo kasi. Thank you. I watch you all the time. Ito, sinasabi ko sa iyo, hindi perfect, pero ang potential ay malaki. Ilan ang capacity ng incubator po ninyo? Nasa 5,000. Wow! Ilan ang incubator mo? Bumili kayo ng manok dito sa amin. Tutulungan kayo ni Mary. From start to finish. Okay. You master that trend, Mr. Hart. Yes. Ito naman ang pupunuin mo, yung bulsa mo. Ay, gusto natin yan. Yes. Yun lang, ganun lang. So, don't expect overnight na kikita ka right away. Sa akin, ang projection ko dito, 2 years. After 2 years, doon mo makikita yung return of investment mo. ROI. Yeah. Na-appreciate ko na Hindi yung na. mga farmers natin. Wala yun eh. Kung ano yung Wala pa. pakiramdam Yeah. ng nag-harvest ng ganitong eggs. Dapat lahat ng nagmamanukan, hindi yung kita-kita lang. Turo mo sa mga tao yung tamang pagtuturo. Tamang Kagaya pag-aalaga. Tama. Educated farmer is a successful farmer. Opo. Wow, ganda nun ah. Okay, Ganun parang lang yan. sabi nga nila, madapa ka ng 7 beses, bumangon ka ng ikaw. Hindi lang yun. 7 beses. Ang umayaw, hindi nagwawagi. Ayun. Ang nagwawagi ay... Parang kantata Oo, yun ah. ganun lang siya. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Maquiapo, sa bayan po ng Guagua, sa lalawigan po ng Pampanga. At ating bibisitahin ang isang free-range chicken farm. Ating alamin ang iba't ibang breed ng manok na kanilang inaalagaan at ang proseso ng kanilang pag-aalaga. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! Good morning po. Good morning! Good morning. Ayun, finally Nice to meet you, sir! Finally, nagkita tayo. Hello Si po, Mary, wow. yung manager ng farm. Wow, good morning po! Maraming salamat. Yes. Anyway, sir, bago tayo magsimula, sir, Yeah. pwede po ba tayo magpakilala sa ating Oh, mga yes. kabidyo? Oh, mga kabidyo, welcome mo kayo dito sa farm. Ang tawag namin sa farm nito is MLKKNSJ, Free Range Chicken Farm. Pangalan ko po ay si Hector Galura. Tubo ako ng Bacolor, Pampanga. At ito, naisipan ko na magpatayo ng ganito dahil i-reveal namin mamaya kung bakit at kung paano. Ayun. Si ma'am naman. Hello po. Ako po si Ma'am Mary. Mary po yung pangalan ko sa FB page ko, pero Mary Donalyn po. Pwedeng Donna ang itawag niyo po sa akin o kaya Mary. Kahit saan po doon pwede. Wow, ang dami mo naman pangalan. Welcome po kayo dito sa aming farm. Kayo, Ma'am Mary, kayo po ang farm manager. Tama po. Si sir naman ang owner. Opo. Tamos, kayo po ang Management at saka marketing. Sir, kanina nabanggit ninyo yung parang dahilan, no? Ngayon, Yeah. sir, ngayon officially tatanong natin. Okay. Ano ba yung dahilan bakit nyo po naisipan na mag-establish ng ganitong farm? Okay, bago ko sagutin yan, gusto ko munang pasalamatan. Kaya nabuo itong farm na ito dahil sa kay Dr. Erwin Cruz. Doc, maraming salamat po at saka kay Ma'am Cristina at saka yung kaibigan ko si Tagabuandan ng Quezon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. So Okay. ngayon, kaya naisipan ko ito, it takes me siguro mga 2 to 3 years bago ko nag-decide na itong chicken breed na ganito ang alagaan namin ni Mary dahil marami kong nakikita puro fake, puro ano yung fake ang ano nila dahil sa views lang sa vlogging. Pero si Dr. Cruz, can you imagine, since 1997, nagpo-produce na siyang ganitong klaseng manukan. Hanggang ngayon, nandito pa siya. So ang ibig sabihin niya, quality at saka talagang legit ang breed niya. Hindi kagaya yung iba, yung unang kasama niya, naglaho na palang bula, pero siya, nandito pa rin siya. Yes. At lalo pang lumalaki ang ano niya, dahil yung advocacy niya na to educate
enlighten at saka encourage yung mga tao, yung share your knowledge to the rest of the community. Anyway, Sir Hector, Yes. nabanggit mo na this farm is parang inspired, at the same time nanggaling yung mga alaga nyo dito coming from Sir Joseph Cruz. Yes. Ano ba yung klase ng breed or mga klase ng manok mayroon po kayo dito? Yeah, dito meron kaming tatlong klase ng tinatawag nila dominant ZZ. Ang grandparent stock nila ay galing ng Czechoslovakia. Si Dr. Erwin Cruz, ang kumpanya niya ay Dominant Asia Poultry Genetics. Siya lang exclusive na authorized dealer sa buong Asia. Oh. Saka si Dr. Cruz, na-expandan niya sa Guam. Nag-seminar siya sa Guam. Okay. Sa Guam, sa Ghana, Guam. So lahat yan. Kaya buong Pilipinas na itong dominant sisi. Hindi na pangalan. Kaya lang sa mga ibang tao, nasanay sila sa puting itlog. Kaya yung sa amin, more likely parang backyard lang. Pero it will end up sa commercial farming. Okay. Unang-una, ang masasabi ko lang, kung gusto nyo pumasok nito, unang-una, you educate yourself. Okay. Mag-research muna kayo. Lahat ng sinasabi namin, nasa sa iyo kung paniniwalaan nyo. Yes, okay. Pero sa amin, disclaimer lang, hindi kami expert. Okay. Sa experience lang namin, kaya namin sinishare ang bagay nito. Ang tinatawag ng dominant disease ay D853, yung Rhode Island Red Okay. at saka Rhode Island Red. Pinagkasama. Okay. Pareha sila. Then? Tapos yung D109, ang babae ay BPR at saka yung lalaki ay Rhode Island Red. Tapos meron kami rin yung 959C, Okay. yung BPR ang lalaki, BPR din ang babae. Ayun ang tatlong klase. Na meron po kayo Na dito? meron kami dito, ang tinatawag nilang pedigree. Okay? Okay. Ganito mga kabidyo Okay. ako'y nalulula no, sa information na sinishare ni Sir Hector kasi pagkakalam natin sa mga manok, regular lang may native, may RIR, pero mas malalim pa pala doon, no? Yes, kasi sa akin, pagre-research sa kaalaman ko, okay, ang knowledge ko ay theoretically lang. Pero yung actual, kay Mary yan. Okay, siya po yung talagang Si Mary hands-on. yung talagang hands-on sa lahat ng nag-aral siya, nag-seminar siya kay Dr. Cruz at saka siyang hands-on sa mga manukan na ito. Alam niya kung anong gagawin at saka ano. Saka pangalawa, si Mary, more than 2 decades ng experience sa pag-hatching. Hatchery. May incubator po kami Oo. sa bahay. May tindahan siya dyan, yung poultry supply at saka hatchery. Wow. So, mamaya, another point, ipakikita namin sa Kasi inyo. bibisitahin natin yan. Yes. Sir, ano bang background natin? Ano bang Well, profession natin? Ang background ko, normally, just regular tao lang ako. Low-key. Tubong baccalaureanos. Ang importante sa akin, no, Mr. Art, yung masishare natin yung talagang, yung tamang kaalaman, hindi yung wrong information. Yes. Kaya ikaw ang napili ko, I feel confident na yung information na ibibigay mo sa mga audience natin, siyempre hindi mawawala yung kailangan may passion ka, di ba? May passion ka, tapos pangalawa, alamin mo kung anong talagang gusto mo. Kasi dual purpose kasi, Mr. Art. Ang purpose niyan, kung gusto mong mag-layer, yung RTL na tinatawag, yung babae, ang alagaan mo sa F1 namin dito. Yes, sir. Ngayon, kung gusto mong broiler, yung tinatawag nila, yung panlalaki na katayin, na Yes. ibebento mo after Certain days. Yeah, after 60 to 90 days, approximately, gano'n yan. Pero yung mga manok namin, yung RTL, say, I think from 4.5 months, peewee, eggs, pwede na, makikita mo na. Pero mostly, yung IN nila, yung kuha nila, between 5 and 6 months, di ba? Yung Itlog talaga. yung How about naman si Sir, I see Ma'am Mary, ma'am, ano naman po yung background po ninyo, ma'am? Bale, nag-graduate lang po ako ng computer secretarial. Tapos, ayun, pumasok na po ako ng trabaho. At ng incubator nga sa bahay for almost 2 dekada na. 20 years. Opo. So, nag-alaga po yung tito ko na ganyan.
sabi nga niya, hindi na problema yung pagpipisa dahil may kaalaman na ako, may sapat na akong kaalaman. Kaya, dinire-diretso na namin. Ikaw ang ginawa niyang tagapamahala. Okay, so ako na mga kabidyo, no, na-excite ako sa mga gustong i-share nila Sir Hector at ni Ma'am Mary dito sa kanilang farm. So this time siguro better to go to Yes, visit yes. the actual area kung saan sila nag-aalaga ng kanilang mga Yes. manok para makita rin natin kung ano nga ba yung sinasabi nilang mga dominant CC na breeds na meron po sila dito. Tara, let's go! Okay po. Hindi lang yun, Oh. Mr. Hart. Yes! Mamumulot ka ng itlog. Wow! Gusto natin yan! Ikaw ang aani sa mga itlog nila. Okay, tara, puntahan Halika, natin halika. guys. Na-appreciate ko na yung mga farmers natin. Wala yun. Kung ano yung Wala pa. pakiramdam Yeah. ng nag-harvest ng ganitong eggs, di ba? Kung nag-uumpisa ka pa lang, na nagtatapat ka sa amin na ganito ang budget mo, pwede naman pag-usapan yan, wala nang Yes. problema. Ang mahalaga sa pagmanukan, yung how you practice, how you raise them. Alam, malinis ang kapaligiran niya. Ito, sinasabi ko sa iyo, hindi perfect. Pero ang potensyal ay malaki. Kasi nga, sabi ko nga, ang pag-aalaga ng manukan ay nasa caretaker.